Attorney Rene. Usapang batas. Rene Bueno. May nakita ako doon na topic niya kanina eh. Interesting. Ito. Aha. Asan na yan? Ayun, 1 hour ago. Hindi nagtagumpay ang coup, Senate coup. Ang palpak na Senate coup. Bakit tiklop ang oposisyon? Yan. Ito, pakinggan natin to. Hontiveros versus Amy Marcos. Battle of Malacanang at ang totoong laban ng 2028. Lalo na kapag na-impeach si Lustay, wala na. Ito na lang ang maglalaban na dalawa. Tingnan natin anong masasabi dito ni Attorney Rene Bueno. Amy Marcos versus... Attorney Bueno. Law and beyond. Learn the line. You're right. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas dyan sa DZXL News, na kung saan may programa po ako mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan naman natin ng mga posibleng kandidato para sa pagkapangulo dahil malapit na po ang 2028. Kulang-kulang 2 taon na lang at muling sasaba sa eleksyon ng mga nag-aambisyon upang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito po ay simulan natin kay Senator Riza Hontiveros. At pangalawa, kung sakaling tumakbo si Irene Marcos, Sleeping Giant. Sana ay hikayatin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sumabak sa politika sa unang pagkakataon. Pag-aaralan natin kung ano ang mga magaganda at hindi magagandang aspeto ng kanilang pagtakbo, pati na rin ang kanilang mga kalamangan sa politika. Pagkatapos ay pag-uusapan din natin ang iba pang mga pangunahing kandidato na pwedeng makipagkumpetensya sa kanila kay Irene at Riza. Andiyan kasi si Sara Duterte at si Rafi. Shout out PD Dandan. So, tingnan natin yung mga bentahe at magandang Aishrin Lagmay, shout out Aishrin. Ni Senator Riza Hontiveros. Ito napag-usapan natin sapagkat nung nakarang araw ay dumeklara itong si Riza Hontiveros na kung sakasakaling siya po ay dadalhin na nagkakaisang oposisyon. Siya ay ready and available to run for the presidency. Pero tingnan natin, ano ba yung bentahe nitong si Riza Hontiveros at ano yung magagandang aspeto sa kanyang pagkatao bilang senador. Alam niyo po itong si Riza, palagi niyang sinusuri yung mga aksyon ng gobyerno. Papansin niya, di ba? Laban sa katiwalian. Diyan siya magaling. No? At nagtataguyod para sa karapatan ng mga mahihirap, kababaihan, at lahat ng Pilipino. May malinaw na plano yan para sa bayan. Ipinaglalaban niya ang batas para sa pantay na karapatan na lahat. Tulad ng SOGI, no? Yung Equality Bill, yung diborsyo, pensyon para sa matatanda, at mas maraming serbisyong pangkalusugan. At noong 2023, dito pong si Riza, siya po yung pinaka maraming naniniwalang senador sa ilang survey. Ibig sabihin, nagtatap sa survey ito pagka senador ang pinag-uusapan. At maraming tagasunod to mula sa mga grupo na nagtataguyod ng katarungan at pagbabago. So yung possibility na maging pinuno siya ng oposisyon ay talaga namang malaki ang potensyal. Maraming nagsasabi na siya ang pwedeng makapagpaisa, no, sa mga nagkakawatak-watak na mga oposisyon. No? At isa siya dun sa may magagandang record pagdating sa public service as a senator. At napansin niyo naman kung paano nito inumpisa ng investigasyon at natuluyang makulong. Itong tungkol kina Kibuloy, no, at iba pang mga corrupt na officials na inimbestigahan diyan sa Senado. So kung performance-wise, maganda ang pinakita ni Riza Hontiveros. Ngayon, tingnan natin yung siyempre, hindi lang yung maganda, tingnan natin yung hindi magandang aspeto, no, sa serbisyo at sa pagkatao ni Riza Hontiveros. Ang problema dito, ang ilan sa mga botante sa kanayunan, doon sa mga kaduluduluhan ng ating probinsya, no, yung mga walang inaabot ng kuryente o ng mga internet.
Maaaring yon mukhang hindi sasangayon sa kanya yon dahil hindi naman nun alam kung ano yung mga SOGI bill, no? At hindi alam nun kung ano yung mga ginawang performance ni Risa Hontiveros dahil hindi nararating yun ng mga kuryente, ng internet, no? Pangalawa, maaaring kulang to sa pondo at sa organisasyon. Kasi alam niyo naman bilang kandidato mula sa oposisyon, hindi siya makakakuha ng pera at tulong kaysa sa mga sinusuportahan ng mga malalaking partido. Importante ang pera pagdating sa kampanya. Pag kulang ka niyan, handicap mo na yan. May hirapan ka. Meron ding ilan na mga hindi pumapabor sa kanya, no? Ang ilan ay nakikita siyang masyadong kampante o paborito lang, no? Doon sa kanyang sariling grupo, yung sa akbayan. Kaya kung pag-uusapan natin yung mga nasa far-flung areas, baka hindi siya iboto ng mga yan kasi hindi naman siya kilala niyan, di ba? Tingnan natin si Irene Marcos, yung tsansa nito. Unang-una may pangalan at impluwensya ang pamilyang Marcos. Pagdating kay Irene, definitely malaki ang suporta ng pamilya Marcos sa ilang lugar tulad ng Ilocos Norte. Kung susuportahan sa Irene ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. At kung sakaling nakumbinse, di ba? Definitely makakakuha siya ng tulong mula sa gobyerno at mga kaalyadong partido. Ito yung lamang ng Irene Marcos. Just in case dark horse to sa ngayon. Sabagay, ito po. Although hindi pa siya nagsisilbi sa pampublikong posisyon, ay pwede niyang ipakita na bago ko, no? Pero wala akong bit-bit na problema mula sa nakaraan. At malinis ako. Malinis ang aking pangalan, hindi ako na-involved sa anumang illegal na transaksyon. No, hindi katulad ng iba na naglingkod na may karanasan na pero may bit-bit na problema yan at hindi magandang karanasan sa kanilang paglilingkod. Ngayon, ang advantage nito, pwede niyang gamitin yung mga naging proyekto ng mga gobyerno, yung mga gusali, daanan, at iba mang proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Pwede niyang sabihin niya, isusulong yan, ipagpapatuloy niya ang lahat ng umpisahan ng kanyang kapatid bilang bahagi ng kanyang plataforma de gobyerno. So, naka-ready lahat yung, kumbaga, yung bala at baril niyan eh. Malakas yung makinarya ni Irene. May bailiwick yan, may political bailiwick yan. Ang pamilyang Marcos ay may matibay na organisasyon sa buong bansa na nagpapatakbo ng mga kampanya mula pa nung mula pa nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. Lalo na sa Solid North, no? Ay sigurado yan, solido ang botong makukuha ni Irene diyan. Andiyan din yung Cagayan Valley at iba pang bahagi ng Luzon. Tiyak na makakakuha siya diyan ng malaking boto. Noong 2022 elections, nakuha ni BBM ang mga landslide na boto sa mga lugar na yan. For example, tulad ng Ilocos Norte, kung saan kumuha siya ng mahigit 80% ng boto. Sa Zambales, na mahigit 70% ang nakuha ang boto ni BBM. At sa Cebu, na mahigit 60% ang kinuha niyang boto sa probinsya na yan. So, yung mga tagapagtaguyod at lokal na opisyal sa mga probinsyang ito ay siguradong susuportahan si Irene Marcos na magdadagdag ng malaking tsansa para sa kanya upang manalo bilang presidente. Alam niyo po sa isang kandidato sa politika, napakalaking faktor ng baluarte at pera. Pag wala ka niya, malabo ka. Plus, yung charisma mo. Dapat malakas din ang charisma. Charisma supported by political machinery, supported by money. Ang laki ng kalamangan na ibibigay nito sa iyo. Okay, ano naman yung hindi magandang aspeto pagdating sa parte ni Irene Marcos? Diba? At ang pwedeng sabihin dyan ng mga kalaban sa politika kung sakasakaling sasabak na sa actual political campaign ang Irene Marcos. Sabihin na natin, nakumbinsi, di ba? Saan kukuha ng kandidato si Bongbong na pwedeng pagkatiwalaan talaga na itutuloy ang kanyang mga naiwang programa, yung legasiya niya. Siyempre, doon sa most trusted person, si Irene pwede niyang pagkatiwalaan ng gusto dahil very close yung dalawa na yan bilang magkapatid. Diba? Ang handicap, walang karanasan sa politika. Kahit minsan hindi naging opisyal ng gobyerno si Irene. Kaya maaaring tanungin ng mga tao kung kaya mo bang mamuno ng bansa. Ito yung handicap niya, di ba? Parang Cory Aquino nung araw, walang karanasan, plain housewife. Kaya ang kaibahan nito, may karanasan sa negosyo to, di ba? Bukod dito, yung marami pa rin hindi naman nakakakilala kay Irene, no? As compared with the other potential candidates for presidency. At hindi pa siya lumalabas sa survey kasi nga hindi pa dumideklaran, hindi nga kumikibo pa, di ba? At
Kahit nga yung kapatid niya si Amy Marcos, napakababa sa survey, no? Kung sakasakaling mag-i-interest din yan, no? Sa 2028. Pero iba-iba yung charisma no Irene Marcos. Dark horse to, pero the moment nang dumeklara to, sisirit to pataas sa survey. Okay. Bukod kina Hontiveros, Irene Marcos, may iba pa pong mga tao na mataas ang suporta ng mga botante sa mga lumalabas na survey. Hindi natin ito maikakaila, no? Andi dito yung kasalukuyang Vice President, si Sara Duterte. Hindi natin pwedeng itanggi ito eh. Malakas pa rin to. May una-una katulad ni Marcos, may baluarte ito, no? Pero hindi kasing lakas ng baluarte ng mga Marcos. Una-una, advantage nito ang 20 pangulo to at naging mayor ng lungsod ng Davao. Malakas ang impluwensya sa Mindanao. Diyan siya kumukuha ng boto eh. Marami siyang tagasunod na umaasa sa kanyang Pangako. estilo ng pamamahala. May malakas din siyang makinarya sa politika. At pangalawa, siyempre, ito na naman tayo. Malakas din ang pondo nito para makapagkampanya. Hindi na natin i-elaborate yan kung gaano kalakas ang pera nito, kung saan manggagaling ang pondo. Ngayon, although may mga ilang tao na talaga namang hindi pumapapor sa kanyang mga naging desisyon nung siya ay Department of Education Secretary at hanggang ngayon bilang kasalukuyang Vice Presidente, no? At siya ay na-involved sa mga katiwalian sa Education Department at sa kanya mismong Office of the Vice President kung saan siya ay nahaharap sa isang investigasyon at maaaring maharap sa isang impeachment trial dahil sa mga perang nagastos ng hindi napapatunayang napunta talaga sa dapat mapuntahan. Okay. Si Raffy Tulfo, medyo malakas din to. Isang kilalang broadcaster, isang kilalang journalist, no? Kilala sa pagtulong sa mga mahihirap at pagtatanong sa mga opisyal ng gobyerno pagdating sa mga investigasyon. Maraming tagasunod to si Raffy mula sa masa dahil sa kanyang programa na tumutulong sa mga problema ng mga tao. Sumikat kasi yung radio program na to na isumbong mo kay Tulfo. Kinagat siya ng tao doon Kaya lumakas to at nanalong senador. Although walang karanasan to sa politika, no, before maging senador to, kaya maaaring tanungin ng mga tao kung kaya mo bang mamuno ng buong bansa. No, kasi yung position mo ngayon, senador, at wala pa naman significant accomplishment din si Raffy Tulfo ngayon, maliban doon sa kanyang pagiging popular na radio broadcaster. No? At ang isa sa mga handicap nito, yung mga akusasyon tungkol sa kanyang mga sariling negosyo, at may mga issues din to na kinaharap, no, before. Pero kung tatanungin ng taong bayan kung gaano kalakas to, abay, malakas to. Kung compare kay Sara Duterte, ito pantapat kay Sara Duterte. Kung sila lang dalawa maglalaban, malakas ang tsansa ng Raffy Tulfo for president. At hindi mo matatawaran to, may pera din to, may pondo din to for political campaign, no? At kung against naman kay Risa Hontiveros, lalong lalamang to kung magiging three-corner fights. Pero what if pumasok yung Irene Marcos? Ayan, this is going to be a different story. Hindi po natin may pagkakaila na ang darating na eleksyon ay magiging isa sa pinakamahalaga sa kasaysayan ng ating bansa. Ang laban po sa pagkapangulo ay hindi lamang tungkol sa mga pangalan, hindi lang ito tungkol sa pamilya, hindi lang ito tungkol sa makinarya sa politika. Ito po ay tungkol sa kinabukasan ng bawat Pilipino, mula sa mga kabataan hanggang sa mga matatanda, mula sa mga lungsod hanggang sa kanayunan. Ito pong si Senator Riza Hontiveros ay nagdadala ng pangarap ng pagbabago, katarungan at pantay na karapatan para sa lahat. Isang daan patungo sa isang bansa na nakatuon sa mga pangangailangan ng mga mahihirap at maralita. Pwede nating sabihin na maraming umaasa sa tao na ito sapagkat doon sa kanyang mga pinakitang performance sa Senado ay hindi naman talaga matatawaran. Samantala, kung sakaling tumakbo ang presidential sister na si Irene Marcos, dadalhin niya po ang lakas ng isang matibay na pamilyang politikal at ang suporta ng milyong-milyong Pilipino naniniwala sa kanilang pamamahala. May baluarte kasi ito may makinarya to at ang suporta ng gobyerno siguradong mapupunta sa kanya kung sakasakaling siya ay mag-decide na tumakbo bilang Pangulo with the support of the incumbent President Bongbong Marcos.
ngunit kailangan niyang harapin ang mga tanong ng nakaraan para patunayan na handa siyang mamuno ng makabago at makatarungang bansa. Hindi po mahalaga kung sino ang manalo sa huli. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga botante ay magiging mapanuri, mag-iisip ng mabuti, maging matalino sa pagpili ng leader na tunay na mag-aalaga sa kapakanan ng lahat. Hindi lamang ng iilan, hindi lamang ng mga kakilala, kaibigan, kalaro, kaklase. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan at sa ating pagpili na kasalalay ang kinabukasan ng ating bayan, ng ating mga anak at ng mga susunod na henerasyon. Tandaan po natin, ang ating pong boto ay hindi lamang sa isang karapatan. Ito ay isang responsibilidad na kailangan gamitin natin ng may pag-iisip at pusong handang itaguyod ang ikabubuti ng lahat ng Pilipino. Medyo maaga pa. Meron pang kulang-kulang 2 taon or mahigit 2 taon para magsimula ang halalan for the presidential elections. Pero mas maganda na ngayon pa lamang ang mamamayan ay nag-iisip, nagiging mapanuri, pinag-aaralan ang mga taong nag-aambisyon na maging susunod na leader ng ating inang bayan. Maraming pong salamat. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Salamat, Anthony attorney. Beno. Salamat, attorney. O, sinong gusto nyo maging next president? Si Sara? Si Risa? Si Irene? O si Tulfo? Si Rafi Tulfo? Sino sa apat ang gusto nyo, mga kabsat? Paki-comment nga sinong gusto nyo. O, shoutout po sa mga bagong pasok po, sa mga nandyan. Shoutout. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright, maraming salamat, Attorney Rene, no? Talagang pinakita ni Attorney Rene yung mga positive and negative side, no? Especially itong si Risa Ontiveros versus Irene Marcos. 'Di ba? May malasakit, may pagmamahal, matapang, makadiyos, matalino at kung paglaban ang dapat maluklok sa pwesto. Dapat meron talaga yung kayang ipagtanggol ang Pilipinas, hindi yung kayang ibenta ang Pilipinas. O kaya siya pa yung nagsasabing, gawin nyo na kaming province of China. Nako pa, yan ang problema. Puntahan natin si sino ba? Si attorney na naman. Balikan natin si attorney. Balik tayo kay attorney. Attorney Enzo ulit. Tapos na yung live niya kanina. Ayaw ko lang pasukan kanina eh. Kasi naka-live siya mismo. Tsaka naumpisahan niya na. O ngayon tapos na. Alright, ito pag-usapan natin. Ang yabang ni Joel Villanueva, napanood niyo yun, guys? Napanood niyo? Pumasok si Joel kahapon doon sa session hall, di ba? Ha? Blue ribbon? Sino? Agad, para siyang kunwari hindi niya alam na may nag-leak na draft na kandun yung pangalan niya. What tragis. So, punta natin. Bilisan na lang natin to. 24 minutes. Gawin natin mga 15 minutes. Bilisan lang natin.